balik namin dati yung yung hinahabi lang. Hindi kami bumibili. Hindi kami bumibili. Magulang namin yung nag-aabi. Sa lahat ang ginawa ng magulang ko, yun ang paggawa ng balikan, di ko kaya. Ay, magaling, kinitignan ko, ginagano na mo, tapos nagiging balig na. Mahirap. Oo. Tutunan niya. Kahit anong gawin ko, di ko talaga kayang gayahin. Mahirap. Ano? Kaya alam mo, salamat sa Panginoon. Kasi pinakita sa amin noon na kailangan mong maging matuto sa buhay. Marunong ka sa buhay. Hindi puro asa sa magulang. Kasi darating ang araw na yung magulang mo, hindi mo makakasama. Ha? For example, punta ka sa probinsya. Ano, tawagin mo mama mo. Mama! Saig. Paano ba to? Ay, kayo na. Sinabi, kami, nung maliliit pa lang kami, sinasabi kami ng magulang namin, pag hindi kayo marunong magluto, pag nag-asawa kayo, isasauli kayo. Totoo yan. Totoo yan. Sinasabihan kami, kami, pagalingan magsaing. Oo. Tingnan mo, hindi po kami bumibili ng panandok. Gumagawa kami. Ano yung panandok namin? Yung sandok? Yung baho na... Sinabi, pag ikaw ang tagaluto, dapat marunong kang gumawa ng panandok mo. Ay, paano ba itong gawin? Yung una, gumawa ako. Eh, pinakita, gumawa ako. Ay, may mga balahibo pa na ano. Yung bunot niya, yung baho niya, ay, meron pa. Ay, ginamit ng tatay. Pag sandok, ay mayroon mga bunot-bunot pa eh. Pero uulit, sige, okay lang yan. Pero hindi porket inuutusan kayo lagi ay inaalisan kayo ng kaligayahan na magulang yung maging masaya bilang bata. Kundi inihanda kayo para sa darating na panahon. Tama. Intindihan? Intindihin na yun para matapos ang tayo. Nakakagutom na yan. Number 3. Malapit na tayo. Isang oras na rin. Obedience is a manifestation of our trust and submission. Yung pagsunod mo, hindi lang sa magulang, ay pagpapakita na may tiwala ka. So, ang pagsunod ay kalakip ng tiwala. Sabi niya dito, sinunod mo dahil may tiwala ka. The same, vice versa. Hindi ka utusang magpindot-pindot sa ATM kung wala tiwala sa'yo. Alam mo na, Roger. Kapag kinutusan ka, may tiwala. Pinagkatiwala sa yung isang bagay. Sinusubok ka ng magulang mo kung maakisahan ka na ba talaga. Kasi alam nyo, pag sa nagpabili, mami ko dali, alam na ni mami mo kung magkano yung sukle. Oo, pag nabawasan yan, alam na may binili kang candy. Bubble gum. Diba? Alam niyo yun, hindi madaman si mami mo, hindi madaman si papa mo. Pero, ang itinuturo sa inyo, paano maging tapat. Sasabihin mo na. Diba? Sabihin mo, mami, bumili po ako ng candy. Tanggap nila yun, hindi yung tatago-tago ka. Sasakit na rin. Tinitingnan ka rin ako, ano nangyari sa'yo? Bakit gano'n yung meron? Tapos tingnan mo, ano meron sa'yo, dali? Kaya ulitin ko po sa inyo, ang pagsunod ay nauugnay yan sa tiwala. May tiwala sa magulang mo, sumunod ka sa magulang mo kasi may tiwala ka rin sa kanila. Amen? Amen. Nagkaibigan mo ba tayo? Sumusunod ka kasi may tiwala. Hindi lang sa mga bagay na meron ka, kundi may tiwala ka na hindi ka ipapahama ng nagutos sa'yo. Hello? Naintindihan? Kasi alam niyo yung kasabihan ng mga magulang, papunta ka pa lang, totoo po yun eh. Ay, isa lang ibig sabihin eh. Yung naranasan namin ay mararanasan ninyo. Alam na namin kung anong mangyayari dyan. Ha? Bagamat hindi all-knowing ang magulang, batiyak ako through their experience
alam na nila ang magiging kahihinatnan. Hello? Bakit galit ang magulang mo pag late ka nang umuwi? Hindi dahil sa KJ, sila ano yung KJ? Nag-aalala sila. Nag-aalala kasi. Alam kasi nila na sila minsan dumaan din sa bitana. Ang hindi. Ang problema, kung walang bitana nila. Paano? Pero yun. No? Iba pa naman yung magulang noon. Paano? Umuwi ka, pauwi ka pala na yung tatay mo, yung nanay mo, nakaupo yan sa miranda. Pag hindi mo nakita ang kamay niyan, Nakatago. naku, may pamalo yan. Kahoy yung kasi. Kailangan takip sila ba? Alam niyo, ito pa yung pinakamalala. Ano naranasan ko din eh? Sinalubong kami ng tatay namin, sinalubong kami. Akala namin masaya kasi nakangiti. Okay, pagkakasama kami magbabarkada, sabi ng mga kaibigan ko, ay hindi pala galit ni Papa May kasi nakangiti. Pinalagpas lang ako. Maya-maya, may lumagapak na sa likod ko. Para hindi ako masaktan at mapahiya sa mga kaibigan ko, tumawa ako. Tumawa ako. Pag uwi ko ng bahay, iyak na ako. Oo. Ay naku, grabe makahampas. Ano? So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko ako mahal ng tatay ko. Pero doon ko na-realize, hindi naman ako papaluin kung wala akong nagawang mali. Tama. Pinalo kayo kasi may nagawa kayong mali. Ha? Tama ko ba? Kaya nga, sabi nito, ang pagtitiwala natin ang pagsunod sa Diyos. Sabi nito, kayawi ka magtiwala, Kawikaan 3:5 and 6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag tayong magmagaling. Kung hindi alam, magtanong. Tama. Hindi yung ang tagal mo sa palengke, hindi ka pa umuwi. Kasi di ba Nasaan ka na? Nandito sa palengke. Ba't ka nakakabili? Hindi ko alam kung bibili eh. Pero, minsan kasi, masyado tayong distracted kapag inuutusan. Hindi tayo nakikinig. Ano? Kapag inutusan na lang, alam mo, naranasan namin yan, sobrang busy namin sa paglalaro, inutusan kami ng asin na pinili, bitchin. Ay, malala pa, utang. Utang ka ng bitchin doon. Nagmamadali, ang inutang asin. Sabi ng tatay ko, anong gagawin mo sa asin? Papalamon ko yan sa inyo. Hindi na balik-ibalik kasi inutang lang. Ano? Kaya napakalaga kapag inutusan, pay attention carefully. Makinig ka na tayo sa inuutos. Tama. Naintindihan? Mga bata ha? Hindi yung inutusan mo, walang ko na yung alam ko na yan. Pag uwi, mali yung binili. Ang sabi pala, anak, bumili ka ng asukal, bumili ka ng gatas, gawa tayo ng milk tea. Ang ginawa mo, alam ko na yan, pagpunta doon, bumili ka na kagad ng milk tea. Sa bahay ka mo, inunahan mo na, sa iba ka na bumili. Ano? Meron pa bang mga kabataan, ano? Kapag inutusan mo, sa'yo na yung sobra niyan. Hindi ginawa yung iniutos, kinuha lang yung sa kanila. No? Hindi po ganoon. Kaya sabi ng Lord, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, tiyakin natin na may pagtitiwala tayo sa Diyos. Ganon din po sa ating mga magulang. Sa inyong mga magulang, kung may inuutos din kayo sa inyong mga anak, hindi lang ito para sa mga anak kasi mabugbog ng mga anak. Mga magulang, kapag kayo nag-uutos sa mga anak, siguro niya rin malinaw. Hindi yung, anak, akin na yung ano? Ano ma? Yung ano? Ano ma? Cellphone kasi ng cellphone eh, hindi nakikinig eh. Kawawa naman yung anak mo. Pinapahanap sa ano? Ano nga? Sinasabi ko ako sa kukuha. Diba? Minsan pa, mga magulang, ganito pa naman ang ugali. Ano? Anak, pakikuha nga ng remote.
Mas sana kalagay, pag nahanap ko yan, ipupukpuk ko yan sa'yo. Ano? May ganun talaga, ano? Minsan nga yung magulang, kapag walang nauutusan sa bahay, sinasabi ng magulang, nagagalit. Ano bang nauutusan dito sa bahay? Ngayon, nag-uusap yung mga anak. Ang sabi ng magulang, huwag kayo makialam, ginugulo nyo lang yung trabaho ko. Ang hirap yung tingin minsan ng magulang, no? Kaya ulitin ko sa inyo, para masunod din tayo ng ayos sa mga magulang, utusan din natin ng malinaw. No, hindi yung puro ano. Kasi hindi ko magkakaintindihan kung ano-ano lang yan. Amen? Kaya ang tunay na kahulugan ng pagsunod ay hindi lang salitang oo, kundi ginagawa mo na may kaluwagan sa loob. No? Hindi nakasamangot, hindi ka nakabusamot, bagkus ginagawa mo ang iniutos sa iyo na may kasiyahan at kagalakan. Amen? Dahil isa tayo sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Turuan po kami na magpasakop sa iyo. Turuan po kami maging masunurin bilang mga anak. Hindi lang sa aming magulang dito sa lupa, kundi maging masunurin sa iyo bilang Ama namin sa langit, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isang naririto. Pagpalain po kami lahat. At Lord, we pray for the upcoming anniversary ng chapter nito, Panginoon. Lord, you will provide everything, Panginoon, financially, emotionally, physically, O God. Lahat ng preparation na gagawin, O God, alam namin, O Diyos, Ikaw ang magbibigay sa amin ng tagumpay, Panginoon, sa pag-uwi ni Sir Luz. Ikaw na patuloy mag-ingat sa kanya, Panginoon. Grant her, O God, life, a satisfied life, Panginoon. Ingatan niyo po siya. At Lord, higit sa lahat, alam namin, O Diyos, na siya'y tinalaga mo, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Maraming salamat po sa buhay si Roma, and the rest of the family, lahat ng taong naririto, Panginoon, whatever the preparations na gagawin, salamat, Panginoon, sa tagumpay. At Lord, sa lahat ng mga nanay sa lugar na ito, pagpalain niyo po sila na higit sa kanilang mga inaasahan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mahabang pasensya sa mga anak. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, Ikaw magbigay ng iyong kakaibang pagpapala sa kanilang Panginoon. Aming Ama, ang pamilya nilang lahat ay iyong pagpalain, kalingain, bigyan niyo po ng justisya ang mga taong naapakan, at higit sa lahat, O Diyos, ang mga taong pinagkalitan ng kaligayahan, Ikaw, O Diyos, magbigay ng kasapatan. Maraming salamat po, aming Ama, sa bawat isang naririto. Lord, yung talent ng music team sa lugar na ito, O Diyos, gamitin nila, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Hindi lang sa araw na ito, kundi Lord, sa darating na anniversary at sa bawat gawain na gagawin nila at gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa lugar na ito, maging sentro kanawa, Panginoon, ng kanilang mga puso at kanilang paglilingkod. Maraming salamat sa lugar na ito, Panginoon, na iyong pagpalain, kalingain, at maraming salamat po, aming Ama, sa patuloy na bibigay mo sa amin ng kalakasan at kasiglaan. Salamat sa lahat ng mga kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus na lahat magsabi na,